Ang problema kasi dito sa Pilipinas, yung mga namumuno, inuuna talaga nila yung sarili. Inuuna talaga nila yung ano nila. Tingnan mo, lahat-lahat yan mahilig mamigay ng ayuda. Puros ayuda, ayuda, ayuda. Ito, tingnan ninyo itong tingnan ninyo itong balitang isang nakalap ko. Tingnan ninyo. Tuwang-tuwa pa siya na namimigay ng ayuda. Oh, ayan yung mga taga Maynila, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Ayan merong Sam Versosa na tumatakbo sa Maynila na walang ibang ginawa kundi mamigay ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo, pag namigay ng ayuda, ano yan? Vote buying yan. Vote buying, binibili mo yung mga tao, namimigay ka para matandaan ka ng mga tao at iboto ka nila. So kung itong si Sam Versosa na ito para sa akin lang nagdidemanda to dinimanda nito si Banat Bay ng libel Oo, kasi nga masakit ang mga banat ng banateros. Itong si Sam Versosa, ang politika niya ganito, mamigay ng mamigay. Ibig sabihin parehas lang to nila Tambaloslos. Ibig sabihin parehas lang ito. Parehas lang ito ni parehas lang ito ni Bongbong Marcos na ang Maynila gagawin itong pulube. 'Di ba? O pakinggan niyo yung sasabihin niya rito sa diyan sa balita na 'yan. Trending pa rin. 2020 pa rin. 2020 pa lang trending na po yan. Pamimigay natin ng spam, mundo. O 'di ba? Anong pinagmamalaki niya? Trending daw siya. Bakit? Kasi namimigay siya ng spam. Delimundo. Putang ina, ganyan kababa ang tingin mo sa mga taga Maynila? Sam Versosa? Na makukuha mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng spam? Ano yun? Ikinayaman na nila yon, Sam Versosa? So kung halimbawa binigyan mo ng spam yung Pilipino, umangat na buhay nila, sir? Ha? Ang mentality mo, mentality ng mga congressman talaga. Kasi congressman to May party list to Kung ano yung mentality ni Tambaloslos, ganun ang mentality niya. Bigyan. Anong ibibigay natin? Bigyan mo spam para naman feeling nila mayaman sila. Kita nyo kung gaano kayo minamaliit nito? Sobrang dinadown kayo. Na nag-trending daw siya dahil namimigay siya ng spam at saka Delimundo. Pag naubos yung spam, naubos yung Delimundo, ano ngayon? Anong naitulong nun sa bayan? Di ba, Sam Versosa? Anong naitulong nun? Wala. Nakakain lang sila ng masarap for one day. Then after nun, wala na. Mamimigay ka ulit? Subukan mo mamigay araw-araw. Hindi maubos yung perang pinaghirapan mo. O, di ba? Tingnan niyo kung anong mentality nito. Diretso. Gourmet tuyo, spam versosa. Gourmet tuyo, spam versosa. May mga ganun pa siya Tangin ang baba ng tingin nyo sa mga Pilipino. Akala ninyo bigyan nyo lang ng konting masarap na pagkain, parang feeling nyo kayang-kaya nyo na silang, parang nabili nyo na sila. Kapal ng mga mukha nyo, sir, sa totoo lang. Parang masyado nyo minamaliit yung mga masyado nyo minamaliit yung mga taga Maynila. Sa totoo lang, kaya ng mga taga Maynilang kumain yan. Baka feeling mo lang, Sam Versosa, hindi pa sila nakakakain ng spam. Baka marami dyan sa mga taga Maynila, lalo sa Tondo. Kala mo squatter pero yung bahay kompleto ng gamit. Masisikip lang, maliliit lang yung mga bahay dyan pero maalwan ang buhay ng ibang mga tao dyan. Kasi po naging trending na kaya ginagawa ko yun para itaas po yung standard. Itaas yung standard ng Kasi napansin ko. Itaas yung standards ng pagbibigay ng ayuda? O itaas yung standards ng pamumuhay ng Pilipino? Sam Versosa, hindi nakataas ng standards yan. Bakit? Pag binigyan mo sila ng spam. Pag binigyan mo sila ng spam, Sam Versosa, sasarapan sila ng spam. Tapos gusto nila ng spam. Makakabili ba sila ng spam? Hindi. So itinaas mo yung level ng panlasa nila. Hindi na kayo naka-Argentina luncheon meat, naka-spam kayo. Hindi na kayo
naka San Marino corn tuna, naka Delimundo corn beef kayo. Okay. Nagustuhan nila, naubos. O sa tingin mo, kaya nilang bumili ng Spam at saka ng Delimundo? Hindi. Bakit? Kasi puta, binigyan mo lang sila ng pagkain. Hindi mo sila binigyan ng pangkabuhayan nila. Hindi mo sila binigyan ng, kumbaga, tinuruan mo lang silang kumain ng isda, hindi mo sila tinuruan mamingwit. Diba, Sam Versosa? So parang sinasabi mo, at least man lang, napakain ko sila ng Spam, tumaas yung antas ng pamumuhay nila. Bakit? Pagkain nila ng Spam na yan, di na sila mahirap bukas. Ang sinasabi mo, pag kasi nga, dahil nagbigay ako ng Spam, yung ibang mga nag-aayuda, nagbibigay na rin ng mas mahal na pagkain. O, pare-parehas kayong mga engot. Nagpapasikatan kayo kung anong ibibigay nyo, kung magkano ibabayad nyo sa mga botante para iboto kayo. Pero lagi nyo tatandaan mga taga Maynila, hindi lang to sa Maynila, sa buong Pilipinas, na kapag ka ang isang politiko sobra-sobra yung gastos na ginawa niya, hindi yan tutulong. Hindi yan tutulong. Kapag ka ang isang kandidato sobra-sobra yung gastos na ginawa niya, babawiin niya yan sa inyo. Babawiin niya lahat yan. Negosyante yung mga yan. Kukunin ulit nila lahat yan sa inyo. Maniwala kayo. Pag gumastos ng 100 bilyon yan, tainan yan ang kukunin yan sa inyo 1 trilyon. Tandaan nyo yan. O katulad to si Sam Versosa. O ang dami na niyang binibitawan na pera. Hindi pa man campaign period Hindi pa campaign period. Lintik na siya ng pamumudmod. Lintik na siya ng pangangampanya. Hindi pa panahon ng kampanya, nangangampanya ka na. Maling-mali yan, sir. Di ba? So, anong itinaas mong antas? Hindi na ginawa ko yan, halos lahat ng mga syudad, nagtaas na rin ang kalidad ng pinamimigay nila. Wala na nagbibigay ng sardinas ngayon, pansinin nyo. Kaya nga, Sam, anong nun? Anong naitulong sa bayan nun? Kahit mamigay ka ng 1 buong baka dyan para kainin nila Anong naitulong? Naitulong lang nun, itawid yung gutom ng ilang araw. But after that, balik na naman sila sa pagiging mahirap, tas mayor ka na. Hindi mo naman itutuloy-tuloy yan Yung pagbibigay mo ng Spam. Ginagawa mo lang naman ngayon yan kasi kumakandidato ka Pag nanalo ka, hindi ka rin naman magtatrabaho. Tinan mo si Hani Lacuna. Nung nanalo sa Maynila, ano nangyari sa Maynila? Nabulok. Nasira Maynila. Nadurog ang Maynila. Di ba? Naging barangay chairman ka man lang ba? Ngayon ka palang, antindi mo, ngayon ka palang tatakbo ng mayor, Maynila pa. Alam nyo ba mga bossing na sobrang hirap maging mayor ng Maynila? Tapos kapag dito kayo sa baguhan napunta, yari kayo. Tingnan ninyo Tingnan ninyo. Naging maunlad ang Maynila dahil kanino? Kay Mayor Isko. Kasi si Mayor Isko galing talaga dyan. Galing sa hirap yan. Itong mokong na to, si Isko nagkonsihal matagal na panahon. Matagal na nagkonsihal, pagkatapos magkonsihal, nag-vice mayor, tapos nag-mayor. 25 years na nanungkulan yan sa Maynila. Kaya alam niya kung paano susolusyonan yung problema ng Maynila, lehitimong batang Maynila yan. Itong mokong na to, batang Maynila ba to? Lumaki ba to sa streets? Kumain ba ng pagpag to? Nagsilbi ba to sa barangay niya? Nagsilbi ba to sa Maynila noon? Hindi. So paano nito iaangat ang buhay ng mga taga Maynila? Bibigyan niya kayo ng Spam. Yun ang proyekto niyan. Bibigyan kayo ng bibigyan, magiging dependent kayo sa kanya para iboto niyo siya ng iboto. Pero ang buhay ninyo hindi aalwan. Bakit? Walang alam to sa panunungkulan. Negosyante to, marunong tong magnegosyo, magaling to magnegosyo. Taas ang kamay natin sa kanya. Pero public service, delikado kayo dito, Manila. Diba? Yung iba't ibang mga syudad na nagbigay ng pamaskong handog, meron na rin mga Spam.
may mga corned beef, wala ng sardinas, may iba, may tsokolate na rin. O ano yun? So anong ibig sabihin? Maganda sana kung dahil sa ginawa ko, meron naman akong kumpanya, kumanap ako ng mga mayayaman kong mga kaibigan, mass hiring kami dito sa Maynila. So ang dami ko nabigyan ng trabaho sa Maynila. Buti sana kung ganun. Eh hindi eh. Tayo na pinagmamalaki mo, yung pasikatan kayo ng ayuda, pagandahan kayo ng ng Christmas package. Lahat kayo puros mga ulupong. Para kayong mga addict na nagpagandahan lang ng item. Di ba? Ginaya na nila yung pinamimigay ko. At masaya ako dahil nakagawa tayo ng pagbabago, hindi lang sa Maynila. Utang ina, pagbabago na sa kanya yun. Pagbabago na sa iyo yun, Sam Versosa, yung dating sardinas, spam na yung pinamimigay nila, pagbabago na sa iyo yun. Walang nagbago. Pagbigay nyo lahat yan, mahirap pa din ang mga taga Maynila. Ang tanong, Sam Versosa, ano ang plano mo? Ano ang konkretong plano mo para may ahon itong mga taga Maynila sa sa pamimigay? Sabi ko nga bakit merong feeding program? Bakit merong itong DSWT nanghihingi sila sa mga restaurants ng mga tira-tira para ipakain daw sa mga Pilipino? Ganun talagang tingin nila sa mga Pilipino, papakainin lang nila ng tira-tira. The reason why ang daming pumupunta sa ayudahan kasi patay gutom lahat ng Pilipino, mahirap. The reason why ang daming umaasa sa ayuda kasi nga walang trabaho. The reason why ang daming pumupunta sa mga feeding program kasi gutom ang mga Pilipino. Yun ang totoong issue ng bayan, Sam Versosa. Hindi issue yung corned beef, yung bigas or kung ano man. Hindi kayo dapat una sa lahat, hindi nyo dapat sinasanay yung mga tao na sa bigay na bigay ninyo. Kung talagang sincere kayo sa pagtulong sa nasasakupan ninyo, give them sustainable income. Kung Metro Manila, nakita ba yung mga syudad, masasarap na rin ang binibigay nila. Ito po yung mga bagay na ginagawa natin to disrupt what is the norms na dati expiry ng mga delata, sardinas, may bukbok na bigas, ngayon nakakaya na yan. Diba? Mahihiya na sila sa sarili. Ito, binibigay ko, special silang gawing rice para kahit rice lang ma-feel nila na talagang mahal sila. Ba't ngayon lang, Sam? Ba't ngayon lang? Di sana ginagawa mo yan nun. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga si Pastor Apollo Kibuloy, lagi nating sasabihin masasabi mo ba na namumuliti ka si Pastor? Masasabi mo ba na si Pastor Apollo Kibuloy, ginagawa lang yung mga ginagawa nila ngayon ng Sunshine Media, ano ba yon, yung foundation? O yung gumagawa ng mga tree planting, mga cleanup drive, sa tingin nyo ba, mga bossing, ginagawa lang to ni Pastor dahil nangangampanya siya? Imaginein mo, if that is true, na ito yung way ni Pastor Apollo Kibuloy ng pangangampanya, abay maganda. Bakit? Hindi siya namimigay, hindi siya bumibili ng boto, hindi siya namimigay ng ayuda para matandaan siya ng tao. Namimigay si Pastor Apollo Kibuloy ng puno. Tatanim ng puno, naglilinis ng kalikasan. Ganon yung klase ng pangangampanya niya. Kung pangangampanya yan sa inyo, Now, ginagawa ba yun ni Pastor para manalo? Hindi. Dati niya nang ginagawa yan Decades ago, ginagawa niya na yan. Nagtatanim na siya ng puno. Nagpapaganda na siya ng environment. Palihim silang nagki-clean up drive. So magkaiba yun. And if Pastor Apollo Kibuloy is doing yung kanyang mga tree planting activity para mangampanya, ang galing niya mangampanya. Mantakin mo, nangangampanya siya. Habang nangangampanya siya, nagbibigay siya sa atin ng security. Para saan? Sa magandang environment, malinis na kalikasan, malinis na kapaligiran. Lahat tayo nakikinabang, hindi yung iilan lang. Kasi pag bigayan ng ayuda, may pinipili yan Pero kapag yung ayuda mo, inilagay mo sa kalikasan, lahat ng tao, kahit kalaban mo sa politika, makikinabang. Yun ang kagandaan ng ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang gayahin mo, Sam Versosa. Hikayatin mo lahat ng mga taga Maynila na maglinis kayo, magtanim kayo ng mga puno. Tingnan ko kung may sumama sa'yo.
Kapag wala kang ipinamimigay na spam. So mga taga Maynila, parang sinasabi nito ni Sam Bersosa na spam lang pala katapat nyo. Sinasabi ko po, tratuhin natin ng tama yung mga tao. Kaya nga sa mga senior citizen natin, nung sinabi kong yung 5 taon na lamang sila, gagawin na mo natin 2,000 buwan. Tapos yung cake na nag-receive nila tuwing birthday nila, magiging grocery, may cashback. So ang daming natuwagan yung namagal natin sa Naniniwala ka talaga, Mayor, na sa tiyagaan lang, ano? Kasi ang Oo na, mayor na tawag sa kanya. No? Naniniwala ka talaga mayor na tiyagaan lang. aga mo talaga ito ilikot, di ba? Opo. Baka makukuha mo talaga ito sa tiyagaan na dagdag pang lakas, eh. No? Alam niyo po, ay, sanay po tayo sa hirap. Galing ako sa bulan. Yun. Ginamit ko yung sipag at syaga. Oh, tanga na yan na. Para na siyang si ano, para na siyang si Manny Villar, pata galing sa hirap, ginamit yung sipag at tiyaga. Para mapunta sa sitwasyon ko ngayon. Angat ko yung sarili ko dahil doon din ang gagawin ko dito sa pamilya. Yes, lakas mo kay Isko ah. Parang Isko din yan ah. Dating tagapadyak lang ng pedicab, ngayon mayor na. At gagawin din daw ni Sam Bersosa yan. Wow. Nahanap ko na po yung purpose ko sa mundo, tulungan yung mga kababayan ko. Lagi ko sinasabi, I've been blessed by so much. Ang dami nang nabigay sa akin ng Panginoon. Anong gagawin ko dito? Hindi ko ito pwedeng sunod. Kailangan ko ito i-share sa mga kababayan ko. At lagi ako Oy, bakit ka pa tumakbo mayor? Ba't ka pa tatakbo mayor? Kaya mo naman palang i-share yan sa kababayan mo, yung yaman mo. O ba't kailangan mo pa ng pera ng ano? Ba't kailangan mo pa ng pera ng lokal? Kung makapagmayabang ka na gagawin nating 2,000, buti sana kung sa bulsa mo manggagaling. Hindi naman sa bulsa mo manggagaling, sa bulsa ng taong bayan yung panggagalingan ng pera na yan. Eh. Di ba? Kayong ganun, pangit yun. masaya. Sobrang saya ng pakiramdam ko dahil ang dami ko napapasaya ng tao ko, ang daming natutulungan. Alam niyo po kahapon, umiiyak ako sa Sampalok dahil grabe po ang pagtanggap, grabe po ang pagmamahal. Lalo na po yung survey natin ngayong December. Sobrang palakas na tayo ng palakas. Sobrang dikit na po yung laban. In 2 months time, lamang na po tayo. Sabi ko, magkakaroon ng bagong makukulong sa Pilipinas. Yes, nabili niya na, no? Oh, parang konti na lang. Naiyak nga ako eh. Kasi laki na ng ginastos ko eh. Pero nananalo na ako sa survey. Dahil sa pamimigay ko ng spam. Tumataas na yun. Gusto na ako ng tao. Putang ng galing. So parang sinasabi mo, yung mga taga Maynila, mga patay gutom, mga hampas lupa, spam lang pala ang katapat nila, no? Kadiri. Sabi na nila, Di ba? Nakakadiri, no? Mga bossing. Ganyan ba yung gusto nating politiko? Ganyan ba yung gusto nating iupo na mga magiging mayors sa mga lugar natin? Yung ang gusto ang Pilipino maghirap para umasa sa ayuda. Ang ano nga ngayon, ang kompetensya ngayon mga bossing, pagandahan na ng ayuda. Pagandahan na ng binibigay, pasarapan na ng binibigay. Ayuda nation na nga tayo eh. Ito yung disiplina na ininstill ng mga congressman sa utak natin at ng mga Pilipino. Pagka yan, nanalo ng mayor, tingnan mo, mamimigay pa ba ng ayuda yan? Mamimigay pa ba ng mga corn beef yan? Napakadali nun, mamigay. O sige, mamigay na kayo ng corn beef. Tapos, mag-aatanong ka, bakit ganun ang gulo sa Delpan? Bakit ganun ang gulo na naman dyan sa May Pierre? Nagnanakawan na naman habang traffic. Tanungin mo, tangin na bigyan ng ayuda. Lahat ng problema ng Maynila, sagutin natin ng ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Puro ganun lang. Di ba? Tinan mo si Isko, anong ginawa sa Maynila? 3 taon. Condominium ilan? Yung Baseco compound, yung Baseco ng mga pabahay niya, ilan? Ilan ang ospital? Ilan ang eskwelahan? 'Di ba? Meron pang mga COVID facilities noon na itinayo. Tingnan niyo gaano kalinis ang Divisoria. Tingnan niyo gaano ka in order diyan sa Binondo. Lahat umayos, mga boss, nung nanunungkulan si Isko diyan. Hindi siya namigay ng ayuda masyado. Namigay siya ng mga ayuda, yes. Pero hindi siya masyado nag-focus dun sa pagbibigay ng ayuda. Bakit? Kasi nga mas marami siyang proyekto kaysa sa ayuda. Yun ang importante sa lahat. Proyekto na konkreto, proyekto na makakatulong sa atin. Proyekto na matutugunan yung una, kahirapan, pera, trabaho.
Pangalawa, eskwela. Pangatlo, healthcare system. Pangapat, pabahay. O, ano pa? Infrastructure, panglima. Yan ang importanteng kailangan natutukan mo, Sam Versosa, hindi yung nagbigay ka ng corn beef, feeling mo, nabili mo na yung mga taga Maynila. Maling-mali po yun. At kayong mga taga Maynila, bahala kayo. Iboto nyo yan sa Versosa. Putang ina niyan, tinan mo. Araw-araw spam ang pagkain nyo. Pero paglabas yun ng bahay nyo, putya, kaliwat kanan yung saksakan, kaliwat kanan yung drugs, kaliwat kanan yung mga batang nagrarayot, ang sikip, ang traffic, ang dumi, pustahan tayo. Ganun lang ang gagawin ng mga yan. Kasi ang administrasyon ngayon, ganun ang ginagawa eh. May problema tayo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Anong sagot nila? Ayuda. May problema tayo sa ganito. Anong sagot nila? Ayuda. May problema tayo sa edukasyon. Babaan yung budget ng education. Ilagay natin sa ayuda. Nakita nyo? Puro ayuda. Band-aid solution. Busugin lang kayo. Akala nila pag-aari na nila kayo. Kaya nananalangin kayo maging first world country tayo tapos hinahayaan ninyo na itrato tayo ng ganyan, itrato tayo ng basura ng mga politiko natin. Dapat hindi tayo pumapayag.